Nandito tayo sa Sabang Subarao Biodiversity Festival 2024. Napakakukulay ng mga suot nila at may mga headdress. Isa ito sa mga festival na ginaganap dito sa lungsod ng Puerto Princesa City na inilatag ng ating pamahalang panglungsod. Ito yung mga ilan sa mga kababayan natin na umaattend ng Subarao Festival dito sa Sitio Sabang, Barangay Kabayugan, Puerto Princesa City. Ito, so nasauna natin si Win Palawan at malapit-lapit na tayo dito sa mismong site kung saan gaganapin itong opening ng Subarao Festival. Ang Subarao Festival ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Nobyembre taon-taon dito sa Puerto Princesa City, Palawan, na nilalahukan naman ng iba't ibang mga barangay. Ang festival na ito ay isa ring pagkakataon upang ipamalas ang kagandahan ng Palawan, hindi lamang sa saliw ng musika at mga makukulay na parada. Kundi sa sining at kultura na mayroon tayo dito sa lalawigan at magtatampok sa kayamanang mayroon tayo dito sa Palawan. Napakasaya ko po na maging bahagi nitong pagtitipon na ito para sa biodiversity. O sa Tagalog ay samot-saring buhay o sari buhay. Karapat-dapat lang naman itong ipagpunyagi at ipagmalaki. Ang hangin sa ating mga baga ay galing dito, mula sa karagatan at sa mga kagubatan. Meron tayong pagkain, tirahan, kabuhayan, at libangan ng dahil sa sari buhay. Itinataguyod tayong lahat ng kalikasan. Ngayong araw, at sa mga susunod pa, habang tayo ay nagsasaya at nagdidiwang, sana alalahanin natin at hawakan sa ating mga puso at isip kung ano ang pinaka-importante. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nandito. Nagsasalin-salin ang ating mga lahi at ang mga tao sa inyong harapan at sa inyong tabi ay aalis at babalik. Pero itong ating mga likas na yaman, ang ating mga bundok, ang ating dagat, ang mga ilog at bakawan, ang underground river, hindi yan mapapalitan. Walang katumbas, walang katulad, hinding-hindi matatawaran. Pwede po tumigim. Tikman natin, guys. Oo nga, no? Para siyang soft drinks din, ano? Apple soda na gawa ng Beauty President. Yung lasa niya, para siyang soft drinks na kapag ininom mo, mararamdaman mo sa lalamunan mo. Flavored apple siya, kaya parang mas masarap siya inumin. So guys, meron silang wild egg, adobo. This is adobo. Adobo. Okay. And ito ay fresh. Fresh well eggs po. Ayun. Harvested kaninang morning lang po. So everyday nag-harvest talaga kayo? Yes po. So, Yung pinaka-farm po ninyo, saan matatagpuan? natatagpuan po doon sa Barangay San Rafael, Puerto Princesa City po. Malapit na po sa aming campus. Malapit lang sa campus ninyo. So ito yung mga fresh na. Yes po. Mga fresh na. Ayun. So dito tayo sa kabila. Dahil doon sa kabila, guys, nandoon naman yung mga naluto na. Ayun. Kagandahan with DSN Trip, major in agribusiness. While doing the business, they're also being taught courses about raising poultry, raising swine. Yun ang kagandahan yun. They're turning those, what do you call this one? Yung pag-raise into business. Kasi we would want to develop students na merong entrepreneurial mind and behavior.
because not all of those students are mapupunta talaga sa gusto nila. Some are lumilipat talaga into business. And ayun ang pinakagusto natin. Ayun, yun, tayo ka, sir. Kung sa sobrang hirap naman, sino nag-raise nito? Kami po. So, mahirap ba? Una po challenging, then meron po kaming mga kinuha na parang technician po para guide sa amin, and yung mga advisor din po namin nandyan sa amin palagi. Kaya po, kaya naman po. Wala namang mortality. Mababa po. Mababa. That's one of the challenges in raising birds. Yung mortality. Okay. Lalo na very prone sila sa mga katulad ng mga sakit sa chicken lang dahil mga sakit. Bayabas po. Tamis! Tamis ang amoy niya. So, palagi po ba kayo ditong nagjo-join sa taon-taon talaga sa Subarao? Maliban doon sa mga booth na pinuntahan natin, katulad itong booth ng sa KSU, yung Farmers Association, ay may mga ilang booth din dito sa kabilang side na kung saan ay may mga iba't ibang produkto rin sila na ipinagmamalaki. So, ito rin yung chance na kapag nagutom ka, meron ka ng makakainan. Nandito pa rin tayo sa bahagi ng Sabang at ito ay dito sa Kakauyan. So, silipin natin kung anong mayroon dito, guys, dahil ang lugar na ito isa sa mga pasyalan dito sa Sabang, Puerto Princesa City. So, ito siya, Kakauyan. Punta natin dito. Tingnan nyo naman, napaka-native ng pagkakagawa ng nilalakaran natin na to. So, dito natin makikita yung isa sa pinakamalaking punong kahoy. So, silipin natin yun tayo. Hindi ko rin alam kung ano pangalan ng punong kahoy na to, guys. Ano ba to? Oh, ang laki. Grabe. Ano pangalan ng puno na to? Dao? Saan may pangalan siya? Alam nyo ba, sa paniniwala ng mga Tagbanwa Batak, ito yung mga naninirahan dito sa lugar na to, na ang mga ganito kalalaki mga puno na to, or kaya mga katulad ng ating underground river cave, ay paniniwalaan nila na ito ay mga dwelling place ng kanilang mga anito or god and deities. Kaya sa mga ganitong lugar o ganitong malalaking puno, nire-respeto nila ito at pinaniniwalaan nila na nandito nakatira ang kanilang mga god and deities. By the way, ito ang isang puno ng klase ng Dao tree. Ang Dao tree natin ay lumalaki ng ganito kalaki. At alam nyo ba, ang Dao tree dito sa may bandang barangay Kabayugan, itong puno na ito ay pwedeng mayakap ng 30 katao. Ayan. At pinaniniwalaan ito ay higit sa 100 taong puno na ng Dao tree. Konting kaalaman para sa ating lahat. Ito ay may scientific name na Dracuntomelon Dao. O English name na may pangalang Pacific Walnut Tree or Argus Pheasant Tree. So, yung habitat niya ay it's primary or secondary evergreen or semi-deciduous forest at low altitude in an area with heavy rainfall and with shortly dry season. So, kung mapapansin niyo, tingnan niyo itong puno ng dao na to ay meron na siyang humigit kumulang 100 years above na may taas siyang 40 meters o mas sigit pa. Grabing taas. Ayan. So, bibihira ka makakita ng mga ganito kalalaking puno na dito. Kaya iniingatan ito dito sa lugar na ito. Kung mapapansin ninyo, ang puno na ito ay hindi kayang yakapin ng mahigit sa 10 tao. Sa paikot. Grabe, oh. Sobrang laki.